Trillanes at Marcos Jr. at iba pang mga politiko huling-huli sa bigayan ng pera. Grabe na talaga, lantaran na kayo ha. Wala na talaga kayong kinakatakutan. At ito ilang mga sektor ng ating AFP ay nagsalita na mapatungkol dito sa ginagawang kabulastugan ng ating gobyerno. So mabalik po tayo doon. Nung nakaraan ay may nireaksyonan video po tayo na kung saan ay may isang congressman na namimigay or nagbo-vote buying or namimigay ng pera sa kanyang mga butante or supporters. Ito po ay isa po sa pinakabawal sa pagdating sa oras ng pangangampanya at sa oras ng pangangandidato. Kaso ay nilalabag po ng ibang mga kandidato na tumatakbo bilang senador at congressman or mayor or kahit ano pang posisyon sa gobyerno. At talagang hindi naman iba sa kaalaman natin na talagang ginagawa naman talaga to ng iba. At ito yung hindi mapigil-pigilan ng COMELEC na gawin. O hindi lang natin alam kung baka pinipigilan ba talaga nila or kinukonsinti nila. Yung kay Dan Fernandez nga ay nag-viral yun sa TikTok hanggang ngayon wala pong naririnig tayo mapatungkol sa COMELEC. Ewan ko ba kung a-actionan pa ba ng COMELEC yun yung nangyaring pagbo-vote buying nito ni Congressman Dan Fernandez. Ngayon naman may viral video na kumakalat na etong si Trillanes, Marcos at Romualdez di umano. Bagay video naman to Hindi na to maituturing na AI. Alangan naman nagmulto to. At ibang mga politiko ay kitang-kita po sa video na nagbibigayan ng pera. Ang tanong dito, kaninong pera to at saan gagamitin yung mga perang ito? Alam nyo, medyo nakakatakot talaga, no? Parang parang hindi na sila takot sa taong bayan kung mahuli ba silang nagbo-vote buying, mahuli ba silang nagnanakaw, mahuli ba sila kilala ng korap, parang wala na sa kanila, no? Sa bagay, yung ibang politiko nga dyan talagang ang lalaki ng mga bahay, sobrang gagara ng mga sasakyan, simula nung pumasok sa pagiging politiko, yumaman na. May kilala nga akong politiko, dating barong-barong lang ang bahay, naging 4th floor na ngayon. Gago! Oo, uso naman yan sa mga politiko, yung mga ganyan, no? Kagaya nga na ako nga dati may nag-aalok sa akin na tatakbo ako bilang kapitan. So sabi ko, alam nyo, ayoko pong sirain ng pangalan ko Kasi kapag isa kang politiko, talagang yung iba, kahit hindi mo naman ginagawa, yan ang tingin sa'yo. Tsaka masarap po buhay ko, ang saya-saya ko. Ayoko magkaroon ng problema. Ayoko nang dagdagan ng sakit ng ulo or dagdagan ng iniisip pa. Ako naman nakakatulong naman ako sa kung anong gusto ko, no? At hindi ko na kailangan maging mayor or kapitan, konsyal para makatulong sa kapwa mo. Tayo ay may ginagawang kahit papaano nakakatulong sa mga kababayan na kahit wala tayo sa pagiging politiko or kandidato, yun. So, siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So, etong vote buying na to, hindi naman na talaga to bago. Yun nga lang at may mga politikong gumagawa ng paulit-ulit nito.
So hindi na to bago, kaso nga lang nasa batas ho natin na isa ito sa mga pinagbabawal, kaso parang hinahayaan lang ho ng Comelec. Kung sa bagay nga naman, yung 150 million nga na ginastos dun sa mga balota, hinayaan na lang din. At talagang na ano lang yun, na natapon lang na parang bula. Biruin mo 150 million pesos pero hindi nila masyadong hindi nila masyadong pinanghinayangan. At ang ano pa doon, ang pinakamalupit pa doon parang wala lang sa kanila. Lalo na yung nasa congressman, yung mga congressman na todo sinasabing daw sila, sinasabing alam niyo, sinasabing makabayan sila, pero yung tungkol dun sa Comelec hindi nila pinag-usapan. Biruin mo, 150 million, nayaan lang nila yun. Tsaka siguro, posible naman kung kayo nga na mga normal lang na tao na panood nyo yung kay Dan Fernandez sa kanila pa kaya, diba? Nag-viral sa TikTok yun, namimigay ng pera si Dan Fernandez. At sa bunganga niya mismo galing yun. Eto yung papanood ko sa inyo at wait lang kayo, no? Wag ho kayong mainip. May ipapakita ho ako sa inyong video. Hindi ko lang ho alam kasi ito po ay parang bago pa lamang at hindi pa masyadong kumakalat. Pero ito yung huling-huli po sa pamimigay ng pera, itong si Trillanes, at di umano kasama niya itong dalawang magpinsan. Gago! Grabe na naman to. Malamang sa malamang baka sabihin naman nila AI to. No? Pero bago ang lahat yun, dito muna tayo mapunta sa basahin natin yung title, mga retiradong opisyal mula sa Philippine Military Academy umalma na. So panoorin natin. Binasag na ng mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga issue ng korupsyon sa Marcos Jr. administration. Si MJ Mondihar sa report. No, we shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno para kay Marcos Jr. ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan. Nauna lang itinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa BICAM report o ang final version ng budget bill. Ano to kapag pasensya na kayo kung ganito ako baka nabibiting kayo. Pero isipin, nakakagigil kasi marinig mo na, alam mo yung tipong pag sinita sila sa pagkakamali nila, sasabihin papabagsakin sila. Anak ng teteng, kung gusto kayong pabagsakin, matagal na. Tignan nyo nga lang, ito na lang, pinakabuhay na ebidensya, yung nangyaring peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Yung nangyaring rally ng KOJC dyan sa Port Bonifacio. Tanga na, hudyat na yun. Kayang-kaya na nila kayong pabagsakin nun. Pero hindi yun pinahintulutan. At ayaw ng mga Duterte na ano yan, babagsak ka tapos si BP Sara ang papalit sa'yo. Ang pangit tignan nun. Kahit ako yung tanungin ako na, Jay, napayag ka ba? Mawawala si Marcos sa pagiging presidente at si BP Sara. Ako mas gusto ko pa rin na manalo si BP Sara sa darating na 2028 election. Na iboboto siya ng tao. Ang pangit din kasi ng ganito kasi magmumukha silang rito gahaman sa kapangyarihan. No, na hindi naman talaga yun ang pag-uugali ng mga Duterte. Eto si Marcos, pag nasisita siya at nabubuking kayo, sabi pababagsakin agad kayo. Kung gugustuhin na pabagsakin kayo, matagal na. Tulong, guys.
Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging institusyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniform agencies. Mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain silent on these issues. However, nung General Assembly namin, nung January 25, the General Assembly voted that the PMAAA will go against corruption. Numero 1 sa puna ng retired officials ang korupsyon sa infrastructure programs ng pamahalaan. Mga pondong hindi raw nalalagay sa tunay na mga proyekto at binubulsa lamang ng ilang pamilya. Totoo naman talaga. Ang malupit pa nga ang malupit pa nga dito kung ano yung ahensya na mas nakakatulong sa bansa natin, yun pa yung tinatanggalan ng pondo. Kagaya lang ng PhilHealth. Kaso nga lang, ang pangit lang dun sa PhilHealth, may daw dun, may kamag-anak daw si Tamba. Oo, baka mami binubulsa din yung pera dun, no? Hindi, marami ahensya. Ito na lang, Office of the Vice President. Imbis na may medical burial sila, wala na ngayon. Kasi nga, kulang yung pondo na ibinibigay sa kanila. O saan inilagay yung pondo? Dun sa AKAP. AKAP para pang ayuda. Tsaka dito may mga nababasa akong komento ng mga basher. Bagay, basher talaga. So wala na tayong magagawa dun. May mga nababasa ako na komento dito sa mga retired generals na to na, ay wala na kayo, mga retired na kayo. Ay wala na kayong silbi, wala na kayong kapangyarihan. Mga bobo. Alam nyo ba kahit ganyan-ganyan mga retired yan, may ano pa rin yan ha. May kapangyarihan pa rin yan sila. Mga taranta, mga bobo talaga mga, ayaw ko ba sa inyo? Ba't nagsama-sama kayo sa isang community? Parehas kayo ng sinusuportahan nyo, mga bobo. Gago! Leader nyo, sino leader nyo? Si Gadon. Gago! Parang napakasakit na sila nagkokontrol ng budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang subcontractor, and sila pa rin ang supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon, bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang pansin ng taong bayan. Bulgar na ngayon talagang open. Mahigit sa 11,000 ang mga miyembro ng PMAAA, kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy namang magmamasid ang mga kabalyeros at sa takbo ng kasalukuyang gobyerno, at kung may pag-asa pa bang madala sa pag-iusap ang mga nakaupo, na iwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero kung sakaling hindi, alam nyo, lahat naman tao, yung patience is very limited. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people. para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. MJ. Grabe yun, no? Ay, palakpakan natin tong mga ano na to, ha? Mga retiradong opisyal ng Philippine Military Academy, no? Oo, kahit na alam na natin. Ito yung mga tunay na mga nagmamahal sa bansa, sa bayan. O katulad lang yun nila PRRD. Si PRRD sa totoo wala nang problema yun, no? Dahil mahal niya lang ang Pilipinas, mahal niya tayo, kaya siya nagpupursige na may iayos yung sistema ng gobyerno ngayon. Katulad lang nitong mga to, wala naman na tong problema sila, 'di ba? So bakit sila lumalabas ganyan para magsalita? Kasi nga may nakikita silang kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. Kagaya nung sinabi ni General kanina, kung sino yung contractor, siya na yung engineer, siya na yung contractor, siya na yung foreman, siya na yung architect, lahat na, sila na lahat. Sila pa yung mga helper. Yung puppet nga lang, Congress. Gago! So ito, konektado rin po ito sa sinasabi kong video
na talagang kitang-kita na nagbabayaran ho. Oo, etong sila Trillanes at sila Marcos Jr. Konektado rin po itong video na to, no? Matapos mabisto bayad ang rally tao na hulikam. Nag-aabutan ng pera. So eto, panoorin natin. Matapos sabihin at kumalat na may mga bayad ang dumalo sa nasabing rally against Vice President Sara Duterte. Actual video footage na makikitang nag-aabutan, naglilista at nagkakabayaran na. Mga taong hinakot ni Kagawad, huling-huli sa camera. Ito ang shocking revelation ng maraming netizen na nagbahagi ng kanilang mga nakakatawang experience matapos nga raw silang mabudol ni Kagawad at pangakuan ng pera at pagkain. Dumalo lamang raw sa rallying hindi rin nila alam kung para saan. Naku, sino kayo mga kagawad yun, no? So, ibig sabihin, yung mga makakaliwa, hindi malamang sa malamang ni-recruit din kasi ito eh. Yung mga kagawad na yan, ni-recruit ng mga anti-Duterte yan. Oh. Siguro, hindi sila uubra sa mga mayor. Hindi sila papakinggan ng mga mayor. So, ginawa nila, dun sila sa mga konsihal. Minsan siguro, may mga utu-uturing konsihal. Baka pinangakuan din to ng kung ano-ano. Kaya pumayag din naman. Pinuputakti ngayon ng samot-saring negatibong komento ang lilistahan, kaliwat kanan to si kuya sa kabila yun lilistahan, nandito nagbibigay na ng pera. Ang lupit, no? Controversial video online kung saan tila nanindigan na hindi nararapat na purihin ang naging rally kay VP Sara dahil ang lahat lang raw ng ito ay isang malaking palabas. Hindi raw dadami ng higit sa 30,000 people ang mga rallyista sa kalsada kahapon kung wala raw mga pading na tao o yung mga individual na napasama lamang dahil pinangakuan ng pera. 30,000 yung tao? Gago! Totoo ba yung narinig ko? Umabot ng 30,000 yan? Yung nag-rally, 30,000? Parang wala pa nga 300 or 500 na tao yun eh. Hindi nga, totoo. Baka nananaginip lang kayo mga putang ina nyo. Gago! Sorry. Pakamura na naman ako. Hindi ako naniniwalang 3,000 yun. Anak ng teting, di nga kayo nakapagbayad eh. Yung kukunti nga lang nun, di kayo nakapagbayad. Paano pa pag naging 3,000 yun? Buisit yung mga to. Nag-viral sa social media ang interview nito ng GMA News sa ilang matatandang babae kung saan naghimotok sa galit nang takasan raw sila ng organizer na nagyaya sa mga ito na dumalo sa isang rallying hindi Ano naman kasi tatandaan yun eh. nila alam kung para saan. Ilang oras lang raw ang lumipas nang pare-parehas na dumating sa nasabing venue. Mabilis pa raw sa kidlat na umalis o tumakas ang taong nag-organisa sa kanila at parang wala raw ipinangakong pagkain at pera. Uhaw, gutom, pagod, puyat at kadismayan lamang raw ang kanilang napala sa mga pangako ni Kagawad na tila pinagsawalang bahala. Narito at panoorin ang full video kung saan umani ng nakakatawang reaksyon sa mundo ng social media nang mabuko na bayad pala ang ilang mga taong hinakot para magmukhang maraming Pilipino ang pumapabor na mapatalsik si VP Sara sa pwesto. Ilang mga rallyista hanggang ngayon nagwewelga hindi laban kay VP Sara kundi sa mga taong nag-organisa sa kanila at nangako ng 1,000 pera. Panoorin ang full video. Ito yung nasa tulay, panoorin natin. Huling-huling mga kababayan ay talagang naglilis. Grabe, nagkakabayaran na.
May lista siguro bawat tao may 10 dala. 10 tao kaya 20. Hindi ganito yan eh. Bibigyan ko kayo ng sample. Bago natin panoorin ito, bigyan ko kayo sample. Ganito yan nangyari. May mga, ganito yan eh, may 10 taong kinausap. Yung 10 tao na yun, pinangakuan yun. Kumuha ka ng 20 tao or mahigit pa. Sa 20 tao, may 500 kada ulo ka. Gago! So, syempre ako, maghahanap ako 20 tao. Magkano yun? Kung tig 500 ng isang ulo nun, di may 10,000 ako. Kung mas marami pang madadala ko, di mas malaki kita ko. Ang pangako pa, bukod dun sa may 500 ka kada ulo, may tigwa 1,000 yung madadala mong tao. Gago! Syempre, yung lalaki, nag-alok naman at mas mapapabilis sa kanya magparami ng kasama. Kasi nga, may 1,000 per head. Ngayon, pagdating doon, wala nang pagkain, wala pang tubig, at ang masakit sa lahat, yung pamasahe sa kanila pa na wala naman sa kanilang binayad. Ang masaklap pa dito, yung isang taong kinausap na meron siyang 500 per head sa bawat masasama niyang tao, ang masama doon, yun din ang nangatkong sa kanila. Gago! Ay nako, hindi alam ko, hindi po ako, sa totoo po, hindi po ako naging sa mga rally. Pero kung papaganahin mo lang yung utak mo, kung paano mo mapapadami yung tao, ganito, katulad nitong sinasabi ko ang napakamalapit na gawain dyan. Kasi ang dali lang nun Ito, may kakausapin ako isang tao. Diba? May kakausapin ako isang tao. O ganito, hanap ka ng 20 na tao. O kaya mas marami pa kung kaya mo. Biyopera ko sa'yo. 500 pesos per head. Tapos yung mga maisasama mo sa rally, may tigwa 1,000 pa. Libre pa kayo ng kain, mga kupal kayo, ganun. Gago! Diba? Ngayon, syempre, yung mga tao, yung mga Pilipino na may pagka-tolongges, syempre sasama agad yung 1,000 pesos. Magrarally ka lang, sasama ka lang doon, tatayo ka lang, ganun ka lang doon, munta nga. May 1,000 pesos ka pag uwi, libre pa kain. Ang masama lang dito, nagka-leche-leche sila. Oo. Malamang sa malamang, syempre, biruin mo ikaw yung leader. Ako yung tao na sinabihan ng or yung gustong magpatawag sa rally. Meron na akong tigwa 500 bawat ulo sa mga isasama ko. Kung hindi ko pa ibibigay yung bawat 1K doon sa 20 tao na yun, aba nako, may 30,000 na akong malinis. Diba? Kasi ito napakadali dito, napakadaling mang-scam dito, manloko. Sasabihin lang nung pinaka-leader yan, yung binilugan ng pula. Halimbawa, yan yung leader, 'di ba? Yung binilugan ng pula. Pag sinabi niya na, ay, walang binigay sa akin. Paktay na. Yung iba naman maniniwala agad, 'di ba? O syempre wala namang ginastos na pera doon, pamasahe lang. Tapos etong leader na to sasabihin, sige, abunuhan ko na yung pamasahe niyo, pasensya na, hindi ko alam, pati ako na scam. Yun naman pala, nasa kanya lang naman pala yung pera. Gago! Di kasi nangyari yan sa akin, hindi sa rally. Nangyari yan sa akin sa construction. Sinama kami, ang usapan half day lang. Makakatanggap na kami ng 500 pesos half day. Lilinisin lang namin yung isang building. Pagdating namin doon sa area, naglinis kami hanggang umabot na ng 12, alas 12 na yun, magkakainan na, uuwi na. Biglang nawala or biglang naglaho yung nagdala sa amin doon. Tapos nung makita na namin ng ilang araw, sabi, wala kang binigay sa akin Kaya ako nawala dun sa araw na hinabol ko yung may-ari. Kami naman, ang dami naming tanga dun.
Nagantay kami hanggang hapon kasi sayang 500 at wala rin kami pamasahe pa uwi. Hanggang ngayon ho, hindi ho nabigay yun. Gago! Hindi, ganito yung nakikita ko ditong pamamaraan sa rally na to eh. No? Alam naman na natin yung galawan ng mga yan. Hindi na ho tayo pinanganak kahapon para hindi natin malaman yung mga kabulastugan na ginagawa nila sa mga ganyang taktika. No? Kaya itong mga ganito, gets na gets ko na yan. So tuloy. Tahan ng mga polito. Ayan mga kababayan, huling-huli po natin itong grupo na magsasagawa ng rally dito po sa EDSA People Power Monument na grupo at mga kasamahan ni Trillanes na kung saan mga kababayan sinasabi nilang million po silang darating dito. Yung sinasabi nilang 41 million ay nandito na nga po mga kababayan, dumating na nga po sa EDSA. Subalit ito po mga kababayan ay kitang-kita ho natin ang listahan na ginagawa nila. So ikaw no, bilang manunood, bakit nagkakaroon po ng ganyan? No, kitang-kita yung listahan, no? Yan, listahan na yan. Kitang-kita niyo mga kababayan na yan. So, nag-aabang po sila na mailista yung kanilang mga pangalan. Hindi natin alam kung ito po ay posibleng mag-aabutan mamaya, no? Ayan, no? Maraming mga nag-aabang doon sa palista. Grabe. Ayan. Ito alam ko napanood nyo na to, pero panoorin natin to ulit. Ito na yung mga na-scam. Kagawad na yan ha. Video to, bakula. Ate, wala kang pinapaka. Gawagin ko pangalan ha. Wala lang, gulo nyo. Video mo. Sino ang malagay ng house and land? Sino ang nabudol? Sino ba? Ang listahan ng mga... Bordeas. Yes. Yan, Jiban Bordeas. Grace Limbo. Quincy. Kami po yung hindi nabayaran na pinangakuan ng 1,000. Jason Pascual. Mga pagunian na sino man yung namumuno yan. Ayan na. 1,000 daw. Dito na sa Binyo, walang 1,000. Nandun na daw sila sa venue pero walang 1,000. Ano na kasi, bago kasi kayo, tatanga din kasi. Bago kasi kayo tumanggap ng mga ganun, dapat doon mismo sa lugar nyo na. Kaya tinuturuan ko na kayo kahit paano maging successful naman yung rally nyo. Walang tubig, gutom. Anti-Sara, impeach Sara. Ang pinagtataka ko lang, ano ba itong rallying to? Rally laban kay Sara or pangangampanya ng Akbayan Party List number 51? Alam nyo, ayun na. Tama yung sinabi dito nitong, ewan ko, sino to? Hindi kasi ito yung mga damit, nakita mo sa mga damit, Akbayan Party List, that's number 51. May number, may pangalan ng kanilang, hindi ko nga alam kung rally talaga for impeachment kay BP Sara or sila ay nangangampanya na. Sa totoo lang talaga. Tapos may mga banner, di ba? No, may mga banner sila na nakapangalan din yung mga party list nila. Ang lupit lang eh. Nakita ko pa sa bandang gilid dyan ha, may Trillanes pa. So ang tanong, ito ba ay pulso talaga ng taong bayan na gustong pabagsakin si Sara dahil sa nakita nilang magnanakaw si Sara? O baka nabayaran lang dahil napondohan ng Akbayan Party List? Wala bang budget ang Akbayan Party List para pag-ibahin ang rally kay Sara at pangangampanya? Mas mukhang marami pang hawak na placard ng Akbayan Party List kaysa dun sa pagpapa-impeach kay Sara. Yun na nga yun eh. Walang tawang-tawa talaga ako. Sabi ko, butong parang mas marami pang placards ng Akbayan Party List kaysa sa impeachment kay BP Sara Duterte. Ewan ko ba dito sa mga to. Yan alam nyo yung mga ganitong bagay. Sabi nga nila, eto, ulit na rin namin doon sinasabi, ang kasamaan hindi mananaig kahit kailan yan. Totoong-totoo po yan, no? Yung mga ganitong gawain. Samantalang, dito na tayo. Magpunta na tayo dito. Ito na yung, asan na yung video. Hinahanap ko yung video. Pero bago lahat, dito muna tayo sa sinabi ni, hanapin ko muna yung video, ha? Sa sinabi ni, isa sa mga pinuno niyan. Tawag dito, pinuno nung rally na yan, no?
Kala mo naman talaga may may pupunta sa may talagang may maniniwala sa kanya no? Oo, grabe. So dito may post si Trillanes, sabi niya rito, nasaan yan? Wala pa akong nakita na pro Sara sa rally na lumagpas ng 3K. Dito sa NCR, hindi pwede ibaling ang INC rally kasi sabi nila ito ay is support kay PBBM. Tulunggis. Bobo talaga nitong gagong to, no? Ewan ko, paano naging senator yung hype na yan? Eto na, panoorin natin ang video na kumakalat ngayon sa social media. Eto siya. Ayan po lalakihan ho natin para lubos nyo hong makita ha. Oo, eto, meet and greet lang sa tumatakbo na mayor at konsihal. Salamat sa 1K. Ayop na to. Ito panoorin natin. Okay. Shalom. Shalom. Mayor. Okay, kumamay. Pagkamay. Okay. Slow mo natin. Ano yun? 1,000 eh. Okay. Oo. Okay. 1K nga talaga din. Grabe, no? Ang tanong ho dito, saan galing ang pera ni Trillanes? Gago! Saan kaya galing ang pera ni Trillanes? Anak ng teting naman. Hindi, lubos ako nagtataka talaga. Kasi matagal na siya wala sa Senado. Hindi kaya nabayaran din siya ni Tamba. Gago! 1,000 talaga ulit-ulitin natin. Shalom. Tanggalin natin, shalom daw. Yan ulitin natin Si Trillanes, hindi naman siguro AI to. Hindi naman na siguro AI to, no? Oo. Kumamay, si Trillanes, nanggigigil pa. Feeling niya, tanggap na talaga siya. Kumamay. Pagkamay, etong nasa likod na lalaki, may inabot. Ayan na. Ang liwanag 1K nga. May logo pa yung parang transparent sa 1K. Ang lupit. Grabe, no? Lantaran na ho yung nakawan. Tapos sasabihin ng Comelec, ginagawa nila yung trabaho nila. Gago! Eto, naku po, kawawa ang tiga Caloocan. Caloocan, gising-gising kayo dyan, ha? Hindi ko alam, tama ba ako kung sa Caloocan ba tumatakbo tong kupal na to? Doon ata sa Caloocan. Ngayon pa lang, nakikita nyo kung paano kayo suhulan. Alalahanin nyo, gumastos ng malaki yan. Kapag nanalo bilang mayor yan sa iyo, naku po. Kawawa kayo dyan. Ako na nagsasabi sa inyo, kawawa kayo dyan. Walang magiging magandang kakahinatnan niyang Caloocan na yan. Gagawin lang kayong hugutan ng pondo ni Trillanes. Hindi, totoo po yan. Gagawin lang kayong hugutan ng pondo ni Trillanes pag nanalong mayor yan. Kaya kung ako sa inyo, kung halimbawa man na ayaw nyong dumampot ng bato at ipupukpok nyo sa ulo nyo, mag-isip-isip kayo. Wag nyo na pong gagawin na dumampot kayo ng bato tapos kusa nyo ipupukpok sa ulo nyo, wag nyo nang gawin. Maawa kayo na lang sa mga kabataan niyan, sa mga darating na henerasyon niya sa Caloocan. Anak ng teteng. Tingnan nyo ginagawa ni Trillanes, epal sa gobyerno. Aso ng gobyerno laban sa mga Duterte. Sa tingin nyo ba pag nanalong mayor yan, titigil kaya si Trillanes sa mga ganyang gawain niya? Hindi. Baka nga walang magawa sa inyo yan, nandun lang yan nakapokus sa mga Duterte.
Tapos yung pera dyan or yung pondo dyan sa lugar nyo, baka gastusin lang ng gastusin yan para idemanda ng idemanda lahat ng mga bumabati ko sa kanya. Lalo ngayon na namimigay siya ng 1,000 pesos dyan, kitang-kita naman sa video, na namimigay siya ng 1,000 pesos dyan sa dyan sa Caloocan, talagang pag nakaupo yan, babawit-babawi yan. Simut kayo dyan, dudong. Kaya sana malayo pa naman ang eleksyon, pwede pa naman po kayo makapag-isip-isip. Kung mas okay naman yung ibang mga tumatakbo bilang mayor dyan, yun na lang ho yung piliin nyo. Wag ho kayo magpadala sa masangsang na bunganga or hininga ni Trillanes. So yun na mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Anong maiko-komento nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.